Mga kababayan, nakapasok na po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday. At eto po sa ngayon ay meron pong lokasyon na 1,280 kilometers east of Central Luzon. Tinataglay po ang hangin na 185 kilometers per hour. Super Typhoon category, may pagbugso naman na 230 kilometers per hour. Pa-westward po ang kilos sa bilis na 25 kilometers per hour. Aalamin ho natin ang mga lugar na maaapektuhan po ng trap o extension po ng hangin ng Super Typhoon Inday. Pati na rin ang mga lugar na posibleng itaas po sa wind signal number 2 at wind signal number 3. Bago ho tayo magpatuloy, hihingi lamang ako ng pakiusap na i-like, i-share nyo ang ating update para malaman po ng mga kababayan natin ang lagay ho ng ating panahon. Sa ngayon ho ay naglabas na ang pag-asa ng heavy rainfall warning. Bukod po dito sa Super Typhoon Inday, lumakas na rin ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ngayong araw po ng Miyerkules at bukas po ng hapon ng Huwebes at sa Biyernes, asahan po natin ang moderate to heavy rains na meron pong 50 to 100 millimeters na dami po ng pag-uulan dyan po sa may Sarangani. Meron naman tayong inaasahan po na moderate to heavy rains na 50 to 100 millimeters sa dami po ng pag-uulan sa may Antique, Negros Occidental at Sultan Kudarat. Pagdating naman po ng Huwebes ng hapon hanggang sa Friday ho ng hapon, magiging maulan talaga itong week na ito. Kaya kinakailangan po maging alerto at maging handa ho tayo. Meron naman pong heavy to intense rain na 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-ulan sa Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains na meron 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-ulan dyan po sa may Batanes, Zambales, sa may Bataan, Palawan, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Yan po ay dahil dito sa trap or extension po ng hangin ng Super Typhoon Inday. Marami nagtatanong kung ito ba ay magkakaroon po ng direktang paglandfall sa ating Philippine landmass, and then dinoble check po natin doon po sa tinatawag na track and intensity forecast po ng Super Typhoon Inday. Hindi po ito maglalandfall sa ating Philippine landmass, pero merong mga lugar na maaapektuhan ng kanyang hangin. Yan po kasing super typhoon na yan ay parikurba ang direksyon. Hindi po siya tatawid sa ating Philippine landmass. Pero dahil nga po sa lawak ng radius nito na umaabot po sa 800 kilometers ay masasakop at madadampian o madidikitan ng buntot ng bagyo o extension ng hangin niya ang ilang bahagi ho ng silangan ng Visayas, silangan po ng Luzon, ilang bahagi po ng Central Luzon at malaking bahagi ho ng Metro Manila. Alamin muna natin ngayon yung mga lugar po na maapektuhan ng trap o extension po ng hangin ng Super Typhoon Inday. Pati na rin po yung mga lugar na risk po na itaas sa signal number 3 hanggang signal number 2. Tandaan nyo, hanggang signal number 3 lamang yung pinakamataas na kategorya nito dahil wala po itong direktang paglandfall sa atin pong Philippine landmass o sa ating kalupaan. Kaya wag ho tayo masyadong mag-alala. Kung nakita nyo yung mga ilang update na ito ay kasing lakas po ng Super Typhoon Yolanda, yung Super Typhoon Yolanda kasi naglandfall sa ating Philippine landmass. Ito kasi nasa Philippine Sea, so hindi po ganoon yung impact. Yung category 5 na lakas niya, hindi po natin mararamdaman. Hindi rin kagaya ng naging epekto sa Guam, yung magiging epekto nito sa ating bansang Pilipinas. Ang kaibahan lamang, ito pong Super Typhoon Inday ay pinapalakas ang epekto po ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. So dito muna natin simulan. Didikit ng kaunti ang trap o extension po ng hangin ng Super Typhoon Inday dito po sa Eastern Visayas. Kasama sa dapat po maging alerto at maging handa ang Eastern Samar, ang Northern Samar, ang Leyte, Samar, Biliran at Southern Leyte. Eastern Visayas, pataas ang risk na itaas po ngayong araw po ang wind signal number 1 hanggang signal number 2. Kung mas magbabago ang track o mas bababa pa ang track ng extension po ng hangin ng Super Typhoon Inday, pwedeng itaas pa yan hanggang sa signal number 3. So proceed tayo dahil nga po medyo pataas ang direction po itong Super Typhoon Inday.
Sa silangan po ng Luzon ay asahan natin na posible itaas sa signal number 2 hanggang sa signal number 3 yung mga area ho dyan. Kasama ho ang probinsya ng Batanes, ang Cagayan, Isabela, ang Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, Ilocos Sur, kasama po ang Benguet. Tandaan nyo mabuti na yung mga lugar na yan ay apektado ng trap o extension po ng hangin ng Super Typhoon Inday pero hindi maglalandfall sa mga lugar po na aking binanggit. Tandaan nyo yung mga low-lying areas sa Eastern Visayas prone yan sa mga matutubig na lugar. Sa Northern Luzon naman, yung mga low-lying areas mag-ingat sa banta ng mga pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area. Ngayon naman, dahil nga po eto nga pong Super Typhoon Inday ay nasa 800 kilometers po ang radius, malawak at mas maraming mga lugar po ang maapektuhan nito. Kasama rin po mga kaibigan ang malaking bahagi ho ng Metro Manila. So eto po, meron kasing mga lugar ho sa Metro Manila na talagang prone po sa mga pagbabaha o mabilis bahain, lalo na kapag meron pong tuloy-tuloy na mga pag-uulan. So isa-isahin ho natin no, yung mga lugar po na malapit po o dito sa area po ng Metro Manila. Kasama po dyan sa dapat maging handa at posibleng itaas sa wind signal number 2 hanggang signal number 3. Ito pong lugar po ng Maynila o Metro Manila. No? Kasama dyan ang Quezon, ang Rizal, Laguna, Batangas, ang Cavite, ang Mindoro, Marinduque at ang Romblon. So ito po ang mga lugar na medyo mababa no, o mabilis pong bahain. Tandaan nyo mabuti, maraming mga lugar sa Metro Manila yung mababa talaga. Tulad po ng Marikina, Pasig, Quezon City, Valenzuela, Malabon, Navotas, Manila, Parañaque, Las Piñas, Makati, BGC at ang Ortigas. Yung mga lugar ho na yan, kapag ka umulan ho ng 1 hanggang 2 oras, talagang umaapaw na yung mga tubig. Kaya nga lagi kong sinasabi, Metro Manila paulit-ulit, low-lying areas, mga basura, isegregate natin yung mga plastic at huwag pong pakalat-kalat sa mga kanal dahil magkakaroon tayo ng mga biglaang pagbabaha kapag yan ho ay bumara. At talagang hindi natin gugustuhin yun, no? Ito pong banta ng Super Typhoon Inday, malaki po yung magiging impact nito. At wala man itong direktang paglandfall, tandaan ho ninyo, wala man direktang paglandfall, yung hangin niya, matindi naman mga pag-ulan, ang mga maibibigay niyan sa mga lugar po na malalapitan nito o matitikitan. Ngayon naman po, alamin natin yung mga kategorya na meron po ngayon sa bagyo kasi bago ho lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility, etong Super Typhoon Inday, pagdating po ng Sabado hanggang sa Linggo po no, ng umaga, ay mananatili ito bilang malakas na bagyo. Pag sinabi nating malakas na bagyo, mananatili yan sa pagiging Super Typhoon Category. At paglabas naman yan, magiging Typhoon Category papunta po sa Taiwan. So yung landfall scenario, mas mataas ang tsansa sa Taiwan. Wala po itong direktang paglandfall po sa ating Philippine landmass pero maging alerto. Ito po, pag sinabi ho kasi natin na Super Typhoon Category, Category 5, signal number 5 ang mga areang maaapektuhan. Lalo na kapag pinakasentro at pinakamata ng bagyo. Yan po ay nagtataglay ng hangin 185 kilometers per hour hanggang 200 o pinakamataas na 250 to 300 kilometers per hour na lakas ng hangin. Yun po talaga yung tinatawag natin na life-threatening na lakas po ng hangin. At hihina sa pagiging typhoon. Ang typhoon category naman 118 to 184 kilometers per hour. Severe tropical storm category 3. Category 2 naman si tropical storm at yung category 1 naman yung pinakamahina. Ito po yung tropical depression. May nagtanong po sa atin doon sa comment section at ang tinatanong, pagkatapos daw po ba na makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, etong Super Typhoon Inday ay may panibagong bagyo ba na susunod, no? Sa pagkatala ho ng Pag-asa, ngayong July, no, ay nasa 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At pangalawa na nga po, etong Super Typhoon Inday. Nauna na yung bagyong Henry, pero mahina lamang yon. So meron pa tayong ine-expect ko inaasahan na 2 bagyo and hopefully wag na yung tumuloy. Eto po, no, dinouble check natin doon sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential po ng Pag-asa. And then nakita ho natin paglabas ng Super Typhoon Inday sa Sabado hanggang sa Linggo na yung pinakamatagal niyan, may panibagong low pressure area na mabubuo po sa may silangang bahagi ho ng ating bansa.
And sa forecast track ng Pag-asa sa tropical cyclone threat potential, yun ho ay nasa low chance ang category para ma-develop bilang tropical depression. Meaning to say, o ibig sabihin ho nito, wala tayong aasahan na mas malakas na bagyo pagtapos po ng week na ito. By next week po, no? Third week hanggang sa last week po ng July, wala tayong inaasahang malakas o panibagong banta po ng bagyo. Pero lagi ko sinasabi, nagbabago ang sirkulasyon ng hangin. Tulad po nito, kapag may na-develop na panibagong low pressure area at sobrang aktibo pa rin ang habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi na ng ating bansa, magbibigay o magkakaroon yan ang tinatawag natin na rapid intensification. So tanong lang mga kababayan natin, ang habagat ba kailan naman hihina? Ito po ang senaryo natin. Kapag nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday, makikita nyo naman sa ating monitoring screen, mabilis siyang umiikot, nagsisirculate yan. At ang pagkilos niya ay bumibili sa 25 kilometers per hour. Ang habagat naman o southwest monsoon, kapag walang ibang weather system tulad ng low pressure area o bagyo, unti-unti itong hihina. Kapag humina ito ng todo, nangyayari na yung monsoon break. Pag monsoon break naman, nagkakaroon tayo ng malinsangang hangin na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko, which is yan po ang easterlies. Pag easterlies naman, ang ating weather system o pangunahing weather system, napakatataas naman ng tsansa ng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi dahil po sa mga localized thunderstorms. At ipapaalala ko ho sa inyo mga kababayan, bukod ho dyan sa southwest monsoon o hanging habagat kasama na ang Super Typhoon Inday, meron din tayong banta ng mga localized thunderstorms, lalo na po sa hapon po at sa gabi. And ang mga local thunderstorms, anytime yan. Basta merong banta ng maalinsangang panahon, nagpapaulan po yan tuwing hapon. So sa panibagong update na inilabas ng Pag-asa, idagdag lamang natin ito mga kababayan. Then proceed tayo sa mga paalala. Sa area po ng Zamboanga Peninsula, tandaan ho ninyo sa BARMM, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, sa may Sarangani, at South Cotabato, apektado ng southwest monsoon o mas pinalakas ho na habagat. Tandaan nyo ho yan. Sa nalalabing bahagi naman o the rest po ng Mindanao, actually ang Mindanao, hindi po yan aabutin ng malakas na epekto po ng Super Typhoon Inday. Pero ang parte naman po ng Mindanao ay maaapektuhan ng sirkulasyon po ng habagat o southwest monsoon. Kaya kung makaranas o makaramdam po yung mga kababayan natin sa may silangan po ng Mindanao, kung sino-sino man po yung nasa Mindanao area, kung makaranas kayo ng mga pag-uulan dyan dahil po yun sa habagat, hindi po dahil sa Super Typhoon Inday. Ang Super Typhoon Inday mostly mararamdaman parting Eastern Visayas, silangan po ng Luzon, extreme Northern Luzon, Metro Manila, dito sa Western and Central Luzon. Yan po yung mga area na makakaranas po ng epekto nito nga pong Super Typhoon Inday. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ho na Luzon, Visayas at Mindanao, bagamat meron tayong super typhoon, hindi pa rin ligtas sa banta ng mga localized thunderstorms yung mga area ho na aking sinabi. So ngayon, bibigyan ko ho kayo ng mga importanteng paalala tulad nito. Nakapasok na sa ating Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday. Hindi ito automatically pagpasok hagupit agad, no? Meron po kasi tinatawag tayo na warning lead time. Ang Super Typhoon, Category 5, meron po yung tinatawag natin na 12 hours o 12 oras po na warning lead time. Ang ibig sabihin ng warning lead time, sa loob po ng 12 hours, dyan po yan mararamdaman o posibleng hindi pa agad-agad maramdaman, no? May after effects, no? O yung pagdating ng 12 hours, sa loob ng 12 hours, dun po yan mararamdaman. Kapag ka naman po mas mahina, mas mahaba po yung tinatawag natin na warning lead time po ng isang bagyo. Ngayon, marami akong paalala ho. Unang-una, yung mga kabahayan ho natin na merong mga puno, mga kawayan, kung pwede putulin ho natin para sa safety ng ating pamilya, ng ating bahay, no? Once kasi na matikitan niya ng malakas na hangin, tulad nito, merong super typhoon, talaga yung pagbagsak, hindi natin malalaman kung saan banda. Linisin, yung mga bubong, itali, lagyan ng pabigat, at etong super typhoon, bagamat wala itong direktang paglandfall, maapektuhan naman tayo ng trap or extension po ng hangin. Tandaan ho ninyo, ang itataas lamang na warning lead time o signal, warning signal ay hanggang signal number 3. Pag signal number 3, hindi naman sobrang lakas ng hangin, pero nasa 118 to 150 kilometers per hour ang lakas niyan. Medyo delikado pa rin.
Kaya nga lagi ko sinasabi, alerto po dapat. Eto, dapat meron ho tayo ngayon pa lamang na tinatawag natin na emergency kit. Mga go bags, importante ho yan. Dapat merong flashlight, merong medicine kit, may tubig, no? Meron po tayong mga cash. Dapat po kasi pag merong super typhoon, ang mga establishment, mga bangko, malls, nagsasarado po yan. At ngayong araw din ay makipag-ugnayan kayo sa inyong LGU para sa mga lugar naman na suspendido ang klase. Lalo na sa parte ng silangan po ng Luzon. Ilang bagay ng silangan ng Visayas, Metro Manila dahil sa banta ng extension ng hangin o lakas ng hangin ng Super Typhoon Inday. Ito pa po ang isang paalala ko. Yung mga importanteng gamit, kung meron kayong second floor, ilipat nyo ho doon. Dahil pag yan ay nabasa, hindi na mapapakinabangan ho yan. I-unplug din natin yung mga saksakan, i-double check nyo once na abutin ng tubig yan or mabasa, pwede tayong makakuryente. Yung mga nakatira naman po sa low-lying areas, doon sa mga mababang lugar, matataas na lugar, mag-ingat kayo sa banta ng mga pagbabaha o landslide. Yung mga malalapit naman sa mga ilog, yung mga nakatira dyan, 24 hours at kapag nakita ho ninyo na merong area sa lugar nyo na apektado ng heavy rainfall warning at merong parating na bagyo, lumikas na kayo sa pinakamalapit po na evacuation center na kung saan ay mas safe tayo. Wag ho nating i-take ang risk na tayo ay manatili sa ating kabahayan na merong paparating po na bagyo, no? Palipasin muna natin. At eto din, parte ng Eastern Visayas, yung mga karagatan dyan, yung mga mangingisda natin, wag muna kayong pumalaot para sa safety na rin ng bawat isa. Wag natin isaalang-alang ang ating buhay at palispasin muna natin makalabas ng bagyo. Pagdating ng Sabado sa Linggo, lalabas na yan ang ating Philippine Area of Responsibility. At sa time out oras na yon, araw na yon, safe na pong pumalaot. Ulitin ko ha, Eastern Visayas, Silangan ng Luzon, Extreme Northern Luzon, Southern Luzon, pati ng Metro Manila, yung mga area na yan, kung meron mga papalaot sa mga lugar na yan, wag ho muna. Mas maganda na tayo isumunod sa binibigay na paalala po ng mga forecaster o weather update tulad po ni Kuya Francis. Eto pa, kinakailangan din po meron tayong naka-stock na pagkain na tatagal ng pang ilang araw. Sinabi ko na, Sabado pa ito lalabas, so may ilang araw pa, no, na tayo ay mahihirapang lumabas, lalo na pag tuloy-tuloy yung mga pag-uulan. Yung mga senior natin, mga nanay and tatay ko po yan, na laging nagko-comment, ine-explain ko po sa inyo one by one. May kasamang paalala, dahil nga po, mas maganda na. Yung feeling natin, sinesermonan tayo kesa para lang tayo nagbabasa ng script. Alam nyo, etong super typhoon, kung eto po ay talagang nanamnamin natin, sobrang nakakatakot, matatakot tayo. Pero kung kayo po'y susunod sa mga paghahanda, lalo na dito sa ating channel, binibigyan ko yun ng mga paalala, ay alam natin ang ating mga dapat gawin at hindi po tayo basta-basta matatakot at mag-aalala. Ito po panghuli, kailangan ay manalangin po tayo sa ating Panginoon na eto nga pong super typhoon ay mas lumayo pa po ng konti ang kanyang direksyon. Dahil meron tayong dalawang senaryo, pwede itong mas bumaba pa at madikitin pa ang ating Philippine Area of Responsibility, pero ang good news niyan, wala ito talagang direktang paglandfall. Ilang beses na nating dinouble check sa ating forecast track sa tropical cyclone threat potential, hindi talaga yan maglalandfall. Didikit lamang yan, no? Yung sa ating silangang bahagi ng ating bansa. Pangalawang senaryo, yun nga po, magre-record lamang. So pag pinanalangin natin ng tuloy-tuloy, pwedeng yan po ay mas lumayo pa at mas lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. I-summarize ho natin. Pangunahing weather system natin, dalawa etong Super Typhoon Inday na nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Wind signal number 1 hanggang signal number 3, mataas ang tsansang itaas dito po sa silangan po ng Visayas, silangan ng Luzon, parte ng Metro Manila, dito po sa may Central Luzon, sa may kanluran po na bahagi ng Luzon, yung mga area ho na yan. So mostly and karamihan ng mga maaapektuhan po ng Super Typhoon Inday ay malaking bahagi po o parte ng Luzon. Pero yung mga area naman na hindi apektado ng Super Typhoon Inday tulad ng malaking bahagi po ng silangan ng Mindanao, ito naman pong habagat ang magpapaulan sa mga lugar ho ninyo. So hindi safe, malaking bahagi po ng ating bansa ang makakaranas po ng mga tuloy-tuloy po na pag-uulan. At bukod ho dyan mga kaibigan ko, mga kababayan, kailangan din time to time, lagi ho kayong mag-antabay sa ating weather update. Tandaan nyo, lagi po tayo nagbibigay ng ang paalala. Ito, si Kuya Francis na laging concern sa mga kababayan natin para bigyan po kayo ng mga paalala. Huwag niyo pong isipin na ako'y nanenermon, bagkos
ito po yung way na pagbibigay natin ng lagay ng ating panahon at makikita nyo naman may iba't ibang weather model tayo na ginagamit dyan, which is ito yung ating susundan at imo-monitor. At muli, babawi na lamang po ako sa next update natin at siguraduhin ho ninyo na palagi nyong pinapanood at tinatapos ho ninyo ang ating weather update para sa mga susunod ay hindi tayo mangamba at pwede rin natin tong sabihin sa ating mga kababayan, sa mga kaibigan, pamilya natin, lalo na yung mga OFWs na patuloy na nakasuporta dito sa weather update ni Kuya Francis. Maraming salamat po at huling paalala, magdala ng payong jacket kapote, panlaban sa biglaang pag-uulan dulot po ng super typhoon at ng habagat. Maraming salamat po mga kababayan, mga nanay tatay ko dyan, mga senior natin. God bless po at mag-ingat po kayong lahat.